Marami po kasi nagsasabi na ang Universal Life daw po ay para sa mga high net worth clients lang. Pero wala kahit isang rules or guidelines sa government ng Canada na nagsasabing Universal Life is only for high net worth clients. Walang batas, walang policy, walang restriction. Ang meron lang po, misinformation at kulang na explanation. Bakit hindi lang ito pang high net worth clients? Dahil ang Universal Life po ay isang flexible, permanent insurance na pwede mong i-design depende sa income mo, sa goals mo, sa needs mo, at each stage ng buhay mo. Hindi kailangan high network para mag-start ka ng isang Universal Life. Ang kailangan mo is tamang structure, tamang advice, tamang advisor. Anong benefits ng Universal Life? Lifetime protection, security yan para sa family mo. Cash value accumulation, growing saving inside your policy para sa future mo yon. Guaranteed bonus. Karamihan ng UL po kasi merong guaranteed bonus na nag-offset ng cost ng insurance at tumutulong magpalago ng fund value mo over time. Para lang tong PC points, air miles, Costco points, credit card points, the more you use, the more get points. Meron din pong guaranteed cost of insurance rate per thousand. Nakasulat yan sa kontrata, yung cost ng insurance, kaya transparent at predictable po siya. May tax advantage growth. Lumalago yung pera mo nang walang tax. Flexible funding, pwedeng minimum, proper, or overfunded. Depende po sa strategy. At sa pag-access ng pera, meron kang tatlong pamamaraan. Pwede kang mag-withdraw, mag-policy loan, at mag-collateral loan. Pero sa pag-access po, iba-iba din po ang rules. May advantages dyan, may disadvantages po. Kaya dapat ma-explain ito ng maigi ng advisor mo. Reminder, hindi lahat po ng UL is pare-pareho. Iba-iba po kasi ang design nito. Iba-iba din po ang cost ng insurance nito. Meron pong tinatawag na level cost of insurance at yearly renewable term cost of insurance. Iba din po ang death benefit options. Meron tayong level death benefit and increasing death benefit. Iba-iba din ang investment options. Conservative, balance, aggressive, or index-based. Now, ano ang dapat gawin para hindi mag-lapse yung Universal Life mo? Dapat properly funded ito at yun po ang pinaka-importante. Huwag din basta-basta mag-withdraw kung hindi pa stable ang cash value mo. Kailangan natin ng disiplina at commitment po dito. Now, kailangan mo din ng advisor na marunong mag-structure at mag-monitor consistently. At reminder po, huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga naririnig natin or sa mga napanood nating content na nagsasabi na ito ay pang high network client lang. Kasi wala talagang batas dito sa Canada na nagsasabi ang UL is for high network client lang. Ang totoo po, ang Universal Life is not for high net worth people. Ang Universal Life po is for people with high value goals. Ang mga taong gusto ng lifetime protection, gusto may investment discipline, gusto ng tax advantage growth, gusto ng flexibility, gusto ng lifetime or long-term financial security kasi walang perfect na plan. Pero may perfectly designed na plan para sa mga tamang tao. At sa Universal Life, ang success ay nasa design, structure, at tamang advisor. It's for anyone who wants to build legacy, security, and long-term financial strength for their family po. I hope nagustuhan niyo po itong mga explain ko sa inyo. Yun lang po gusto kong ibahagi para maunawaan natin na hindi tayo mapadala na yun po, maniwala na ito pong gantong klaseng plan is para lang sa mga high network. Paano naman yung mga hindi high network, di na po pwede magkaroon ng gantong plan. Okay? Wala talagang batas po sa Canada ng gano'n. Okay? Kaya huwag kayong matakot na magkaroon ng ganyang plan. Kumonsulta po kayo sa inyong licensed agent para mabigyan kayo ng proper advice, proper explanation po. Okay? Maraming salamat po.